Nagsagawa ng prayer rally ang ilang grupo sa Toronto para sa halalan sa Pilipinas. Nagprotesta din ang mga grupo laban sa umano'y voter disenfranchisement sa mga overseas Filipino workers. Narito ang report ni Kisha Balatbat. Isang pagtitipon laban sa korupsyon at extrajudicial killings sa Pilipinas ang isinagawa ng ilang Filipino group sa Toronto nitong Sabado. Nagkaroon ng isang prayer rally at protesta sa itinuturing nilang voter disenfranchisement sa senatorial elections ng Pilipinas. Dalawang component nga yun, merong cultural presentation din and then merong prayer service. Well, primarily kasama doon sa panalangin ay magkaroon nga ng peaceful and honest election sa Pilipinas, maiwasan yung mga karahasan, matigil yung mga extrajudicial killings, and isinama rin namin doon sa prayer service yung mga Pilipino na naapektuhan doon sa trahedya sa Vancouver. Sa halalan sa Pilipinas na gaganapin ngayong Lunes, nakukulangan daw sila sa pagbabahagi ng mga impormasyon sa mga botanteng nasa abroad. Aniya, dapat sana'y nagpadala ang gobyerno ng email o flyer sa mga botanteng OFW para ipaalam na maaari palang bumoto online. Dati-rati kasi kapag merong overseas absentee voting, pinapadala yung balota doon sa mga addresses. Pero ngayong online voting na, walang ganong effort na paabutan ng information yung mga kababayan na gustong bumoto. Nagkasya na lang sila sa isang social media post. No? Hindi naman lahat ay nasa social media. Ang Konsulado ng Pilipinas sa Toronto, ilang beses nang nag-post ng mga paalala sa kanilang social media tungkol sa online voting. Noong Abril, nagsagawa rin sila ng voting information session para ipaalam ang proseso ng online voting sa mga Pilipinong boboto. It's important for us to reach out to our community. Kasi po maraming mga kababayan na hanggang ngayon hindi pa masyadong alam na meron po tayong halalan ngayong 2025. Kaya inaasam po namin na dito sa mga katulad nitong event, mapaabot namin ang impormasyon sa ating mga kababayan. Nagbabala naman ang mga nasa prayer rally sa mga botante na mag-ingat sa pagkalat ng misinformation online. Kamakailan, naging biktima raw sila nito nang kumalat ang isang press statement gamit ang letterhead ng Commission on Elections o COMELEC kung saan sinabing disqualified ang bayan muna sa halalan. Pero hindi naman ito totoong dokumento. Huwag po tayong maniwala basta-basta sa makikita po natin sa social media. Hindi po dahil nasa Facebook ay totoo na. Maging matalino po tayong botante. Ang mga ganitong anilang pagtitipon, mahalaga upang maparinig ang mga pangangailangan ng mga overseas Filipino workers. Naniniwala kasi kami na kung may maayos tayo na kalagayan sa bansa, kung maganda yung makatarungan yung pasahod, merong mga social services, at hindi talamak yung korupsyon, at hindi talamak yung mga extrajudicial killings, sa palagay ko walang Pilipino na gustong mangibang bansa magtrabaho para kumita ng dolyar para lang may maitusto sa kanilang pamilya sa Pilipinas na malayo sila sa kanilang pamilya. Gaganapin ang halalan sa Pilipinas ngayong Lunes, May 12. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.